Yes, surveys ang pag-uusapan natin next. According to Errol Delantar, alam nyo hindi nakakatulong ang mga survey company para sa mga presidential balls. Para sa akin, isa itong malaking katangahan daw. Mina-mindset lang nila ang taong bayan na sina Noynoy at Villar lang ang may kakayanan na manalo. Kunin natin reaction ni Sir. Well, sa akin man, ang daming surveys na lumalabas na, although talagang hindi ako nangunguna, iba't ibang numero na lumalabas. No? So, at the end of the day talaga, kailangan tutukan mo na lang talaga, kailangan mong gawin. At the end of the day, marami pang pwede mangyari. So, kung sinong pinakamaraming boto, yun din ang mananalo. Ito ay giya lamang. Sa pagmi-meeting ninyo at when you consolidate the strategy of your campaign, how much percentage do you consider the surveys? Wala kaming consideration sa surveys kasi may target voting areas na kami, may target voters na ho kami. May na-determine na kasi kayo na Meron parang na, pwede nyo sabihing baluarte ninyo. Baluarte na administrasyon, oo. So parang At yung aalagaan. personal na baluarte ko, katulad ng Norte, dahil ako lang ang Ilocano So speaking aalagaan candidate. strategy, aalagaan yon Sa, tapos sa Visayas, kasi consistently maganda ang showing na administrasyon doon, at ibang area sa Mindanao. punta na tayo sa next item, Secretary Gibo. Erwin Jan Roa Lagare, ang sabi, ang isang trapo ay naninira ng kapwa politiko for personal interest and leverage. Ang totoong politiko ay isinusulong ang kanyang propaganda ng walang bahid ng malisa. Politics is the art and science of good governance na hindi good image building lang daw. So yun na nga, kanina before tayo umera, pinag-uusapan natin na iba yung gusto niyong mangyari, no? Na yung pagkakampanya na hindi niya kailangan mag-awayan. Hindi, yung sa akin kasi, I don't really feel that tama na iangat ko ang aking sarili sa pagbabagsak ng iba. Actually, that's one thing good in this roster of candidates, Jovino. I think, in a way, we're kind of getting a little bit mature in terms of the candidates that we have now. They say we only get what we deserve, and it's good that we have at least that you're in the roster now because we have an alternative. An intelligent alternative, I must say. Punta na tayo sa sinabi ni Ernie Lawagan naman. Sabi niya sa ating wall, the Aquino hype is waning. His earlier huge lead in surveys is just but a hype. And if Noynoy and Villar keep lashing at each other, both their supporters will have to leave them. They should both answer the questions and accusations thrown at them. So para pabor ba daw na lumalabas yung ganyang awayan ng dalawang kalaban ninyo para sa inyo na hindi nakikisali sa ganyang pakipag-away? Well, sa akin, it could go either way. Yung sa akin lang, even though nag-aaway ang dalawang kandidato, kung wala naman ako maipresenta na kaakit-akit sa iba, hindi rin naman sa akin mapupunta at marami ring tumatakbo na iba. So, it's a function also na dapat kumbinsido sila sa akin. No? Yung voter turnaround na tinatawag. So gagawin niya yan kasi magsisimula rin naman ang official campaign, ano? Well, I mean, maglalahad ako ng programa, maglalahad ako ng tingin kong kailangan gawin ng bansa. And, let's take it from there. Ito si Angelica Victor, sabi niya kanina, nung nakasakay daw siya sa jeep, narinig niya yung driver na sinabi na kung hindi siguro si Gloria ang nag-endorso kay Gibo, mananalo sana yan. So, sa tingin nyo, reaction lang sir, another one of those lagi na lang nakakabit sa pangalan. And you've been answering this since the start of your campaign. Sa tingin ko naman, bawat naman may mag-endorsa naman sa akin, makakatulong naman sa akin yan. So, katulad din naman si Presidente, isang tao, siya ay isang citizen din. Katulad din nung jeepney driver, sana endorsahin na rin niya ako para madadagdagan yung may endorsa sa akin. Yeah, anyone good endorsement should be good for you. Okay, syempre marami pa, nakikita ko sa messages ng ating mga kasamaan sa newsroom, marami pa tayong reaksyon na nakukuha mula sa ating Facebook group at saka sa mga nagte-text po sa atin. So maya-maya po, kung kasya sa oras, ay ihahabol namin ang mga katanungan ninyo. Susunod sa ating countdown, singil sa kuryente, magtataas ngayong buwan at ang arrest warrant laban kay Senador Panfilo Lacson, sinerve na. Siyempre pa, makakasama ulit natin si Secretary Gilbert Chodoro para sa pinakahuling set ng question and answer. Limited resources. Can we ask you what are your immediate plans for environment? Well, there are two things sa environment, adaptation and mitigation. Mas importante sa Pilipinas ang adaptation dahil tinatamaan talaga tayo ng epektos ng climate change.
immediately yung reconstruction ng Metro Manila after Ondoy Pepeng has to be implemented. So that will be part of your priority. O part of the priorities. Tapos ang patuloy na pagpasasana ng Philippine Disaster Risk Management Act. Yan na nga, yung reconstruction, kasi ang concern ng marami, ngayon pinag-uusapan talaga sa palasyo yan, ano, at lagi nagmi-meeting tungkol dyan. Pero ang concern nila, baka hindi maituloy ng susunod na administrasyon. Pero kung kayo, itutuloy nyo ba yun? Siyempre, ng administration project ito. Hindi lang yun, And it's a Joby. good May project. isang importanteng safeguard, Private-Public Sector Reconstruction Commission yun. Nandun ang private sector na uudyok sa anumang administrasyon na ituloy ito. Dahil ito'y masusing pinag-aaralan at as apolitical as possible. I have a follow-up question on that, pero baka humawa. Let's give way first to our tenors na nag-post sa Facebook. Rodney Makabuhay, ang tanong po ni Rodney Makabuhay, kung si Noynoy ay nangangako na hindi raw siya magnanakaw, kaya nyo rin bang ipangako na wala kayong nanakawin kung kayo ang makaupo sa pwesto? Ako'y naging kalihim ng tanggulang pambansa. Maraming temptasyon. Malaki ang narinig natin nung araw at hindi ako nagnakaw. So, nagawa ko na. At siyempre, ang reputasyon natin, lalo-lalo na ang apelido na iniwan ng aking ama sa akin, ay napakahalaga. Can you give us hindi ko one sisirain. instance, just one instance that you stopped corruption or you avoid? Marami akong bidding cherry sa DND na ini-stop, no? Aha. Na, let's say, yung specification, pinalitan. Pag yung private sector representatives namin, meron silang napuna sa regularity ng bidding or negotiated procurement, pinapara ko kaagad. Mahirap ba? Does it take so much political will? Marami kang mga kaaway, you get death threats. Well, meron din, pero hindi naman kasing hirap ng at least ginagalang ka ng ating kasundaluhan at mga kawani ng departamento. Hindi ka nakakarinig ng bulong-bulungan pag nakita mo na napadaan ka, at least giningitian ka, walang bulong-bulungan na ito, ganito ang ginawa. Secretary, halos karamihan ng ating mga viewers ay mga kabataan. So si Sandy Atienza, isa ring tenor, ay nagpadala ng kanyang katanungan para sa mga kabataan. Ano daw po ang plano niyo sa unemployment rate at lalo na sa mga out-of-school youth daw sa bansa? Well, unang-una, ang employment rate is a function of investment opportunities, which is also a function ng iyong governance platform. Ang pinakamalaking balakid sa investments dito sa ating bansa ay lack of long-term infrastructure and other plans. Kasi nga, nagpapalit-palit ang administrasyon. So, numero uno, dapat magkaroon ka ng political accord. Sa lahat ng political leaders, sabihin natin na, eto, pampolitika ito, pero itong mga long-term na kinakailangan ng ating bansa, baka pwede natin isang tabi na ito sa politika muna. Mag-usap tayo, etong long-term plan, aprubahan nyo yan, council type, gawin natin. Pangalawa, peace and order. Balakid din yan sa investments. Pangatlo, yung cost of doing business medyo mataas. At importante sa youth, sa out-of-school youth sa ngayon, bigyan natin sila ng pag-aaral sa ilalim ng DSWD o magulang nila tutukan natin. Dahil walang out-of-school youth kung walang magulang na nagpabaya o walang kakayahan. It's the condition also of the parents. Nangingiti na ako kasi kailangan talaga natin tanungin ito dahil hindi naman pwede tapusin ang gabi ng walang intriga, Tinatanong ng ilan sa ating mga viewers kung bakit daw hindi kayo masyado nakikita ni Edu na magkasama na partner ninyo dito sa katandem ninyo. Nung nakaraan, 2 araw lang, magkasama kami sa buong Ilocos Norte at Ilocos Sur, Nagsasalisihan kami to cover as much territory as possible. Kasi yung tandem namin, nabuo yan, late November last year. So we're trying to cover as many areas as possible. So hindi totoo itong mga kumakalat na mga usap-usapan na hindi maganda yung terms, yung inyong pagsasama. Hindi. Ang ganda nga na aming pagsasama. Pati hairdo ko galing sa kanya. Siya nagsuggest kung paano ako dapat humarap sa ating mga kababayan, kung paano mas maging magaang. You have a last question, That's Jovi, it. because That's we it. have to wrap up. On that note, we would like to thank you. Thank you, Cherry. Thank you, Joby. Standard Bearer Gilbert Teodoro, for joining us on 10 The Evening News tonight, and good luck on your campaign. Thank you. And there you have it, the top 10 stories of the day. Mga